Okay guys, andito tayo ngayon sa Laguna. Bali ang i-install natin dito is replacement lang or upgrade lang ng existing pump nila dahil sobrang nahihinaan yung client yun sa production or yung tubig nung dating in-install sa kanya. Okay, ngayon ipapakita ko guys kung ano yung malaking factor kung bakit may mga mahihina na solar. Okay, kaya karamihan sa mga nagpaplanong magpa-solar is nadidismaya sila kasi kunyari may kakilala sila na ganito lang yung production, na ang hina lang nung tubig dahil sa mga ganitong sitwasyon or ganitong pagkaka-install or ganitong choice ng specification na pump na nilagay, which is maling-mali. Okay? So, explain ko kung paano naging mahina itong setup nila dito. I mean, ang existing nila dito is 2 horsepower na submersible pump. Ito 'yon. Ang dating nakalagay sa kanya is 6 pieces na 440 watts para sa 2 horsepower nila na pump. Ngayon, ang problema, marami namang malalakas na 2 horsepower. Ang problema sa nilagay dito is hybrid siya, which is good. Pwede siya sa 220, pwede sa solar. Ang problema yung specification. Tignan nyo yung max head. Ang max head niya is 130 meter. Tapos ang max flow niya is 4.5 cubic meter lang or 4,500 liter per hour lang ang max head na nakalagay or ang kayang kayang i-produce nitong pump, which is hindi siya angkop sa water source nila. Kasi ang water source nila napakababaw lang ng tubig. Nasa 30 feet lang yung may tubig na sa 30 feet. Tapos ang pagpupwestuhan lang ng pump is ito lang almost 80 feet lang. Flexible hose yung tawag dito. Yung hose na naka-roll yung ginamit nila, yung mga itim. 80 feet lang yan. So ang 80 feet is nasa around 24 meter lang. Okay? So ibig sabihin 24 meter lang natin ipopwesto yung 24 meter lang ipopwesto tong pump. Tapos ang ilalagay is pang 130 meter, which is napaka-unnecessary nung max head. So dapat ang ilalagay natin dito yung mas malakas yung max flow. Mas malakas dyan yung max flow pero mas slower yung max head. Kasi take note guys, the more na mas lower yung max head, the more na mas lalakas yung tubig. Kaya ang ilalagay natin dito is itong brand namin. Ayan. Which is ang natin dito, ang max flow natin dito is 30 cubic meter, which is 30,000 liter. Pero ang max head lang natin is 52 meter. Pero still, ang 52 meter is nasa 160 feet. Pasok na dito sa natin, dito sa water source. Kaya ito dapat yung mga, actually, yun nga, iba-iba din yung source ninyo, iba-iba yung depth nung pump ninyo, ng deep well ninyo. So, importante yun, importante na malaman yung max flow tsaka max head. Hindi basta magkakabit lang ng solar din, yun na, okay na. Kailangan inaangkop yung max head tsaka max flow dun sa requirements ng tubig nyo, okay? Para hindi kayo madismaya sa water production. Okay? So 3 horsepower na ito yung kakabit natin. Tapos ito, gagawin natin, magdadagdag tayo ng dalawang 460 watts na solar panel. Ayun, yung dalawa. Itong existing nila 6. Pero yung client ko na yung ko-construct nung kung paano nila gagawin yung patungan ng mga panels. Okay, so parang mamaya lang namin to. Ilalagay lang namin sa baba muna. So okay naman to mga solar pump na to, itong mga pump na ganito, pero para dun sa mga pang malalalim talaga, let's say pang bundok, ganoon. Kasi Lawrence pump na, pakita mo.
Mga Lawrence pump kasi yan eh. Hindi yung labas pre. Yan, Lawrence pump yung mga pump na to. Okay naman yung mga Lawrence pump. Ang problema mali yung specification na nilagay. Okay. So balikan natin mamaya kapag na set up na. Okay guys, ito, napalitan natin yung pump nila. Okay, nadoble na rin natin yung production. Actually, 430 na ngayon, tapos marami nang shading masyado yung natin, mga solar panel, kaya hindi na natin mabigay yung maximum capacity niya. Pero still, yung na-testing namin kanina dito, kahit strict na yung araw, ganito lang yung production niya. Pero kanina nung nakabit namin, siguro mga hanggang dito yung nito, hanggang dito yung labas ng tubig. Eh since 430 na, tsaka masyado na maraming shading, hindi na natin makuha yung talagang capacity ng pump. So ayun, success naman yung natin dito, no? Napalakas na natin yung tubig. So ayun, take note lang talaga sa mga specification ng pump nyo. Kasi hindi porke solar pump, iisa lang yung mga production nila or max flow ng water. So iba-iba yan, dapat importante na malaman nyo. Pre, pakita mo yung mga solar panel na naka-shade sila para makita nyo talagang wala na tayong magandang harvest. Oh, may tayo pa yata na ano. Bato yan pa. Bato ba yun? Ayun. Tapos yan. Nasi-shade. Nasi-shade na kasi talaga lahat halos yung nasi-shade na halos lahat yung mga solar panel natin. Kaya hindi na tayo makakuha ng harvest. Pero still, malakas pa rin. Okay pa rin yan sa mga medyo mapupunong lugar. Katulad nung dito sa location ni client sa Laguna. Okay? So, yun yung kagandahan ng pump natin. Ito, Handuro pump yung natin, yung brand natin sa pump. Mas stable siya kahit na mawala yung araw compare sa mga ibang brand. Okay? So, pakita din natin yung pre. Pakita natin yung controller niya. See, sa ngayon, nakakuha na lang tayo ng 2,000 RPM. Kanina nakakuha tayo ng 2,900, pero kaya ganyan na lang yung production. Pero kapag nag-2,900 yan, 3,000, siguro halos magdodoble sa ganyang production. Nakikita din ba yun? So, ayun guys, AC/DC ulit yan. Pwede sa kuryente, pwede sa solar. Dalawa yung breaker niya. Okay. So, yun guys, hindi masyadong mahaba itong vlog na to dahil almost itong mga dito sa system napapakita ko naman na sa ibang vlog ko. So again, importante kung ilan yung max flow tsaka max head nung kukunin nyo na pump. So kailangan talaga malaman muna yung mga ninyo, mga water source ninyo, kung anong angkop na solar pump yung ilalagay natin. So ayun, kung may mga tanong kayo or gusto mag-inquire or gusto magpakabit din ng ganito, tawag lang kayo dyan sa number na sa screen, and pwede kayong mag-visit din sa shop namin na nandyan din yung address, kaya para makita nyo ng in person yung mga natin, mga units. Okay, so ayos, I think that's all. Again, inano ko lang to, pinalitan lang namin yung pump dito, nagdagdag lang kami ng 2 panel, then pinalitan namin natin buong controller, yung wirings. Kaya ayun, success naman. And thank you sa mga, kung hanggang ngayon nandito ka pa. And mental back na pare. So yun na, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe, and thank you for watching guys. Bye bye.